Ano ang Vienna? Dance! Alamin natin ang kasaysayan ng Vienna, Austria. Pero bago natin simulan ang mga paksang ito, pasensya na at medyo natagalan akong mag-upload ng videos, dahil sa aking pag-aaral ng Luxembourgish dahil kailangan kong mag-take ng citizenship exam, at luckily sa kabila ng paghihirap ko ay nakamit ko din ang pangarap kong makapasa sa European citizenship, ngayon ay nag-aantay na lamang ako ng aking Luxembourgish passport. Sa kabila ng lahat ako ay natutuwa sa aking natatamo, hindi masamang mangarap ng sobra basta kaya mong abutin. Balik na tayo sa ating paksa. Ano nga ba ang Vienna, Austria? Vienna, lungsod at Bundesland, federal na estado, ang kabisera ng Austria. Sa 9 na estado ng bansa, ang Vienna ang pinakamaliit sa lugar ngunit pinakamalaki sa populasyon. Ang modernong Vienna ay sumailalim sa ilang makasaysayang pagkakatawang tao. Mula 1558 hanggang 1918 ito ay isang imperial na lungsod hanggang 1806 ang upuan ng Holy Roman Empire at pagkatapos ay ang kabisera ng Austro-Hungarian Empire. Noong 1918 ito ay naging kabisera ng pinutol, nakalandlock na bansa sa gitnang Europa na lumitaw mula sa unang digmaang pandaigdig bilang isang republika. Mula 1938 hanggang 1945 ang Austria ay bahagi ng Greater Germany ni Adolf Hitler, at ang Vienna ay naging Greater Vienna, na sumasalamin sa rebisyon ng Nazi sa mga limitasyon ng lungsod. Sa dekada kasunod ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Austria ay sinakop ng mga puwersang British, Pranses, Amerikano, at Sobyet, at ang Vienna ay nahahati sa 5 sona, kabilang ang isang internasyonal na sona, na sumasaklaw sa Innenstadt, Inner City. Noong 1955, ang kasunduan ng Estado, kung saan nabawi ng bansa ang kalayaan, ay nilagdaan kasama ng 4 na kapangyarihang sumasakop, at ang Vienna ay muling naging kabisera ng isang soberanong Austria. Dumating kami sa Vienna mula Prague, oo, nanggaling muna kami sa Prague bago tumuloy sa Vienna. Sa madaling salita, itong paglalakbay natin ay tinatawag nating Eurotrip. Ganito ang kadalasang ginagawa namin kapag may mahabang bakasyon, to the max ang biyahe namin. Ang una naming hintuan ay Prague, na sinundan ng Vienna, Bratislava, Budapest, at panghuli sa Rome. Actually, lahat ng lugar na ito napuntahan ko na, maliban sa Bratislava. Mga 9 na taon na ang nakalipas. This time, binabalikan ko lang sila. Pagdating namin sa Vienna, naglibot muna kami saglit dahil naghahanap kami ng makakainan. Habang naglalakad, napadaan kami kaagad sa St. Stephen's Cathedral of Vienna. Ang St. Stephen's Cathedral, o Stephansdom, ay ang pinaka-iconic na simbahan ng Vienna, na may kasaysayan noong 1147, noong unang itinalaga ang isang Romanesque na simbahan sa site. Noong ika-14 at ika-15 na siglo, ito ay ginawang isang engranding Gothic na katedral, na higit sa lahat ay nasa ilalim ng pagtangkilik ni Duke Rudolph IV. Ang matayog na Timog Spire, na natapos noong 1433, ay naging isang palatandaan ng lungsod, habang ang nakaplanong hilagang tore ay hindi natapos. Ang katedral ay naging upuan ng obispo ng Vienna noong 1469, na gumaganap ng isang sentral na papel sa kasaysayan ng relihiyon at imperial ng Austria. Nagdusa ito ng pinsala sa panahon ng mga pagkubkob ng Ottoman at kalaunan ay pinalamutian ng mga elemento ng Baroque. Noong 1945, malapit sa pagtatapos ng World War II, ang katedral ay napinsala ng apoy. Mabilis itong naibalik at muling binuksan noong 1952. Ngayon, nakatayo ito bilang simbolo ng Vienna, na kilala sa makulay na tiled na bubong, mga makasaysayang catacomb, at tungkulin bilang sentro ng kultura at espiritual. Bago tayo magpatuloy sa susunod nating paksa, maglaan tayo ng ilang sandali upang tuklasin ang paligid ng St. Stephen's Cathedral at pahalagahan kung gaano ito kaganda. Ang aming susunod na paksa ay ang magandang Schönbrunn Palace. Isa ito sa mga dapat puntahan na tourist destination na hindi dapat palampasin. Ang Schönbrunn Palace sa Vienna ay may mayamang kasaysayan na sumasaklaw sa mahigit 300 taon.
Ang lupain ay nakuha ng mga Habsburg noong 1569 bilang isang lugar ng pangangaso. Matapos ang pagkubkob ng Ottoman sa Vienna noong 1683, inatasan ni Emperor Leopold I ang pagtatayo ng isang Baroque na palasyo, na dinisenyo ng arkitekto na si Johann Bernhard Fischer von Erlach, para sa kanyang anak na si Joseph I. Nagkamit ng malaking kahalagahan ang palasyo noong ika-18 siglo sa panahon ng paghahari ni Empress Maria Theresa, 1740 hanggang 1780, na ginamit ito bilang imperial na tirahan sa Tag-Araw at binago ito sa estilong Rococo. Ang Schönbrunn ay naging sentro ng buhay pampolitika at kultura, na nag-host ng mga sikat na figure tulad ni Mozart at Napoleon, na panandali ang sumakap dito noong unang bahagi ng 1800s. Noong ika-19 na siglo, ginawa itong pangunahing tirahan ni Emperor Franz Joseph I, na ipinanganak sa Schönbrunn noong 1830. Naghari siya hanggang 1916, at ang kanyang kamatayan ay minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon. Matapos ang pagbagsak ng Austro-Hungarian Empire noong 1918, ang palasyo ay naging pag-aari ng Republika ng Austria. Sa kabila ng ilang pinsala sa panahon ng digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Schönbrunn ay napanatili at naibalik. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site mula noong 1996 at ngayon ay isa sa mga pinakabinibisitang atraksyon sa Austria, na nagpapakita ng imperial na kasaysayan, sining, at arkitektura. Ang susunod na paksa ay ang Hofburg Palace sa Vienna ay nagsimula bilang isang medieval na kuta noong ika-13 siglo at naging pangunahing tirahan ng makapangyarihang dinastiyang Habsburg. Sa paglipas ng mga siglo, lumawak ito sa isang malawak na imperial complex, na sumasalamin sa mga estilo mula Gothic hanggang Baroque. Nagsilbi itong sentrong pampolitika at seremonyal ng Imperyong Austro-Hungarian hanggang sa pagbagsak nito noong 1918. Ngayon, ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Austrian at nagtataglay ng mga museo, Austrian National Library, at Spanish Riding School, na ginagawa itong isang pangunahing kultural at makasaysayang palatandaan sa Austria. Bago ako magtatapos, tingnan muna natin ang behind the scenes ko dito sa Vienna, Austria. 1, 2, 3. Mga gutom. Finally, real food. Hey! Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Dance!